Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong inyong maririnig ngayong araw na ito ay tungkol sa Laperal House. Sa malamig at tahimik na gabi sa Baguio, kung saan ang hamog ay parang hininga ng mga kaluluwang hindi matahimik, may isang bahay na matagal nang iniiwasan ng mga tao. Ang Laperal House. Hindi ito basta lumang bahay lamang. Isa itong sugat sa lupa na hindi na kailanman naghilom. Dumating si Marco sa Baguio para gumawa ng dokumentaryo tungkol sa mga totoong kababalaghan. Isa siyang filmmaker, hindi naniniwala sa multo, kundi sa mga takot ng tao. Para sa kanya, lahat ng kwento ay pwedeng ipaliwanag. Pero may isang detalye na hindi niya sinasabi sa kahit kanino. Paulit-ulit niyang napapanaginipan ang isang bahay. Isang bahay na hindi pa niya nakikita sa personal, pero kilalang kilala niya ito. Dahil na rin sa napakaraming kwento tungkol dito. Kaya nagpasya siyang tumungo sa bahay na iyon upang sa gayon na din ay may magawa siyang kwento para sa isang pelikulang gusto niyang gawin. Sir, wag na po kayong pumasok dyan sa gabi. May mga sumubok na rin. May mga hindi din nakabalik. Ay, nag-aalala po ako sa inyo, sir. Babala ng matandang caretaker habang hawak ang susi ng gate ng Laperal House. Ay naku tay, urban legend lang yan, no? Sagot ni Marco, pero hindi niya napansin na nanginginig na ang kanyang mga kamay habang kinukuha ang susi. Ay, hindi po lahat ng kwento ay gawa-gawa lang. Pero kung talagang gusto nyong manatili dito ng gabi, ay hahayaan ko po kayo. O siya, kayo na po bahala dyan at mag-iingat po kayo, sir, ha? Uwi ka ng matanda. At pumasok na nga si Marco sa loob ng Laperal House. Namili siya ng kwarto kung saan siya tutuloy. Tila ba wala lang sa kanya ang mga kwento dito. Pero hindi niya alam na pagsisisihan niya ang lahat. Hindi makatulog si Marco. At eksaktong hating gabi nang bumukas ang isang pinto sa kabilang kwarto. Parang may gumising. Subalit, hinayaan lamang niya ito na parang wala lang sa kanya ang lahat. Nagdesisyon siyang bumangon para magtungo sa banyo. At nang makalabas na siya ng kwarto, tila ba sumara ang pinto sa kanyang likuran. Dahan-dahan. Parang may kung sinong nagsara dito. Subalit, ganun nga pa rin ang reaksyon niya. Wala pa rin sa kanya ang lahat. At nang makabalik na siya sa kwarto, naisip niyang ayusin ang kanyang kamera. Napansin niyang ang kanyang lente ay biglang lumabo. At sa refleksyon ng screen ng camera, may gumagalaw sa likod niya. Bigla siyang lumingon. Subalit, wala kahit na sino ang nandoon. Pagtingin niya ulit sa screen, mas malapit na ang bagay na nakita niya dito. At dahil nga hindi siya naniniwala sa mga multo, isinara na niya ang kanyang kamera
at hinayaan na lamang ito. At mula naman sa ikalawang palapag, merong mga yabag na parang may hinihilang kadenang bakal. Okay, this is good. Maganda. Mukhang magandang horror movie ang magagawa ko. Masayang wika ni Marco nang maisipan niyang umakyat sa ikalawang palapag ng bahay. At habang papaakyat siya, tila ba bawat hakbang niya ay bumibigat na para bang ang pakiramdam niya ay may nakapasan sa kanyang mga balikat. Sa kalagitnaan ng hagdan, biglang namatay ang ilaw ng kamera. Sobrang dilim. Subalit kahit papaano ay may naaaninag pa siya. At sa dilim, may mga anino siyang nakikita. At tila ba ang mga ito ay nakamasid lamang sa bawat galaw niya. At pagdating niya sa taas, bumungad sa kanya ang mahabang hallway na napakadilim. Isa sa mga pinto ay bahagyang nakabukas. Dahan-dahan niya itong tinulak at sa loob may lumang kama, isang upuan at isang lumang film reel projector na kusa nang umiikot kahit walang kuryente. Pero gumagana pa din. At sa dingding may palabas. At ang nakikita niya ay ang kanyang sarili. Nasa loob ng bahay. Ito ay kuha mula sa likod niya. Parang may ibang nag-film sa kanya. Napaatras siya. At doon niya nakita ang salamin. Basag sa gitna. At sa salamin, may babae sa likod niya. Hindi siya gumagalaw. Pero sa refleksyon niya, unti-unti itong lumalapit. Hindi naglalakad. Tila ba'y lumulutang lamang ito. Napalingon si Marco. Subalit wala. Pagharap niya ulit, ay nasa likod na niya mismo ito. Nakatapat ang mukha niya sa tenga ni Marco. Hindi siya makasigaw sa sobrang takot. Hindi siya makapaniwalang nangyayari ang lahat ng iyon. At para bang nanghina ang kanyang mga tuhod, napaupo siya at biglang umandar ng mabilis ang projector. At sa palabas, may nakita siyang hindi pa nangyayari. Sarili niyang nakatayo sa hallway habang may humahawak sa ulo niya mula sa likod. At dahan-dahan itong iniikot. Hindi ito palabas lamang. Bulong ng boses sa tenga ni Marco. Biglang bumukas ang lahat ng pinto. Sabay-sabay. At mula sa loob ng bawat kwarto, may mga taong nakatayo. Pero mali ang mga katawan. Mga baluktot. May kulang ang muka. May nakabaliktad ang ulo. At lahat sila nakatitig kay Marco. Tumakbo siya pababa ng hagdan. Pero habang siya'y tumatakbo, napansin niyang hindi siya nakakaalis sa kanyang kinatatayuan. Ang tagal ka naming hinintay. Sabay-sabay na bulong ng mga boses. Ha? Anong ibig niyo sabihin? Wika ni Marco. Subalit wala siyang nahintay na tugon. Hanggang sa may tumawa ng mahina lamang mula sa likod niya. Paglingon niya, nakita niya ang kanyang sarili nakatayo sa dulo ng hallway,
may hawak na kamera habang nakangiti. At last, nahanap mo rin ako. Biglang naging magulo ang isip ni Marco. Mga alaala na hindi na niya matandaan. Ang mga eksena hindi niya maalaala na nangyari. Paulit-ulit siyang pumapasok sa bahay. Paulit-ulit siyang nawawala. Paulit-ulit siyang nagiging bahagi nito. Lumapit ang isang Marco. At ngayon, ikaw naman ang magbabantay. Sumigaw si Marco. Ngunit walang tinig na lumalabas sa kanyang bibig. Kinabukasan, may natagpo ang kamera sa loob ng Laperal House. Buong buo. May bagong footage. May video. May lalaking pumasok sa bahay. May dalang kamera at sa likod niya, may nakasunod na anino na kahawig niya. At habang naglalakad siya papasok, may isang lalaki sa gilid ng frame na walang muka at tahimik lamang ito na nakatayo at parang naghihintay ng tamang pagkakataon. Simula noon, may mga bisita daw na nakakakita ng dalawang lalaki sa loob ng bahay. Parehong may kamera. Parehong hindi nagsasalita. At kapag nakita mo sila, wag na wag mong subukang sundan. Sapagkat kung anong nangyari sa kanila ay mangyayari din sa iyo. At kapag nanatili ka sa Laperal House at sa huling segundo ng pagpikit ng iyong mga mata sa pagtulog, may bubulong sa'yo ng, "Handa ka na bang manatili?"